sabi nila, nako, ang Pilipinas mahal na mahal ng US. Hindi makipagkasundo ang US at China. O ano ito? President Xi has just met representatives of the US business. Nako, mautak talaga ang taga-US. They're thinking about their economy. They're thinking about saving their economy. So ano ito? Gaguhan lang? 'Di ba? Strategic and academic communities. Don't tell me hindi na napag-usapan ng West Philippine Sea. Naku kabibig, hindi napag-usapan yan. Are you sure nandun ka? Kasali ka sa mga representatives sa US business and strategic and academic communities, Qualcomm and Harvard and the others? Hindi naman, 'di ba? Walang Pinoy na nandoon. Sabi ni President Xi, he called for more people-to-people exchanges between China and the US. So mas pinoprotektahan ng China ang US. Or mas pinoprotektahan ng US and China kasi they are protecting people to people. His tone was remarkably different from that of the Washington, D.C. Ah, diba? Kalerki. So ano yung palagay, ano yung reaction tungkol dito mga kabibig? Akala natin tayo ang priority ng mga kano. Sabi nila na the US is supporting the Philippines against West Philippine Sea. Bakit ito? The US strategic. Tingnan nyo, Naku. Sosyal. Ganito ba? Naku, ano ba ito? What do you think mga kabibig? Ito, nakipag-meet. Ano ang iyong reaction dito mga kabibig? Tingnan natin ulit ha, China or representative from the business strategic and economic communities of the United States in Beijing last March 27. So ano ang inyong komento tungkol dito? Comment down below, be. Ito pa. Let's move on. 会堂集体会见美国工商界。Diba? Happy lang sila because they're for business. Diba? Happy pala ang presidente, Kasi we're talking about economy. We're not talking about having war. So kung ganito sana si Pangulong Bongbong, kung pwede makipag-usap sa China, 'di ba? Or magkaroon sila ng gentleman's agreement, why not? Para maging maayos lang ang Pilipinas at ang China. Problema ba 'yon? Hindi naman. 'Di ba? Tingnan nyo. Noting that the China-US relationship is one of the most important bilateral relationship in the world. Ano na ito? Ano masasabi nyo? Noting that the China and US relationship, ito daw ang pinaka-importanting bilateral relationship sa buong mundo. Meron ma-mention ang Pilipinas. Ay nako po. Nako. Ayan na. Bears on the well-being of their two people and the future and the destiny of mankind. Ito yung gusto ni President Xi. People-to-people exchanging between America and US. Ano bang makukuha ng Amerika sa atin? Meron ba? Wala. Ano ba ang makukuha ng Amerika sa China? Madami. Realization check. Di ba mga kabibig? Ito pa. The respective successes of China and the US
are opportunities for each other. Meron bang sinabi kasali ang Pilipinas? Wala. Ay nako, para yatang ginugulo na tayo nito. As long as both respect each other, live in peace, and cooperate for the win-win result. China, US, Z also listened to American representative and responded to their concern. Z pointed out that China's economy is healthy and sustainable. Last year, China's growth was among the fastest in the world major economies. So, yun na. 30% ang global growth ng economy ng China. So, yun. So, ano ang yung komento tungkol dito? It did not collapse in the past because of the China collapse theory. So, natural, US learned a lot from China. US can learn a lot business strategies from China. May makukuha bang ang business strategy ang Amerika sa Pilipinas? Wala. Puro pang libak-libak at marites lang. Ito na ngayon, 'di ba? So ano ang sa inyong ano ang iyong reaksyon tungkol dito? Kaya pa ba? Kaya ba natin? Ang daming taga-US representative, oh. So yun na nga mga kabibig. Parang tayo lang ang niloloko. Ay, nako, ewan ko. Yun na nga. So, ano ang iyong reaksyon dito mga kabibig? May mga pictures pang nagsilabasan ngayon. Share ko sa inyo ha. Para ramdam natin ba? Ramdam natin na hala ka, totoo nga. Para tayong nilitsyon ngayon na. American representative after taking a group photo. Diba? Para yung nilitsyon. Ang saya nila. How many American business will transfer to headquarter to China? We got no data, but it started already. Diba? Madami na palang business na mga American business pupunta sa China. So, kabibig, maganda yan kasi hindi, kung gigirahin tayo ng China, wala nang pakialaman ng Amerika because yung mga business ng Amerika nandun na sa China. So, bahala na tayo. Pwedeng mangyari iyon. Niniwala kayo na suportahan tayo ng Amerika kung magkagulo? I'm not sure with that. Palaging tinitingnan ng Amerika ang kanilang economy, no? Tinitingnan nila kung ano ba ang pwedeng mangyari sa atin sa ekonomiya ng kanilang bansa. Natural, doon sila makipag-negotiate sa malalaking bansa na may magandang ekonomiya at stable ang economy. Tayo ba makipag-coordinate ang US sa atin? I'm not sure with that. 'Di ba? Hindi nga stable yung ekonomiya natin. Ang mahal-mahal nga ng bilihin natin. Ito yung tanong ko. Sa inyong what do you think mga kabibig? Kung magkaroon ng giyera, totoo nga bang tutulungan tayo ng Amerika? Do you think America or the Americans will help us? 'Di ba? I'm not sure America will help us. I'm sure na doon sila papanig sa China. Dami kaya mga tawag nila doon, mga business na nandun na. Ito pa ang komento. Ek lang yan. Go di ka bibig, sayang. Nako, nakakaloka talaga. Basta solid thy heart. Duterte forever. Support Pastor Kibuloy. Hi SMNI, KOJC. God bless us all forever, Philippines. So, yun na nga mga kabibig. So, ano sa inyong palagay? Sa nakikita natin mga pictures ngayon na ang president ng China nakikipag-usap na sa mga American business representative, and the American businesses are planning to put their business in China.
Una lang, tutulong din ang ginawa ng Ukraine, iniwan sa ere. Alam mo na kung anong klase yung pag-uutak ng mga taga-Amerika. 'Di ba? So, what do you think mga kabibig? Kalerke, oy, parang delikado na tayo nito. Sige, America pa more. 'Di ba? America pa more. So, yun na. So, mga kabibig, yun talaga ang aking mga latest lebak-lebak for today. Kumusta po? Salamat sa lahat. Ewan ko ba bakit itong ibang mga pinuno natin masyado silang nagpapauto at nagpapaloko sa mga kano. Ginamit lang nila si BBM dahil alam nilang weak leader. Sabi ni Nestor Taruk. Well, don't forget to like and subscribe ha, and also share this video. Salamat po. Sabi ni Roy Anchita, na time lang tutulong tapos later on, walay na. Pwede din, 'di ba? Pinasakay lang si Pangulong Bongbong Marcos or either may hidden agenda si Pangulong Bongbong Marcos. Ano kaya ang hidden agenda ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi natin alam 'yan mga kabibig. So sila lang talagang nakakaalam kasi sila may agreement. Ha? May agreement ba? Ay ewan ko. Baka isang araw lang putukan mabaliw na tayo. Pwede yung mangyari. Bejor Philippines. Alam mo na ang mga Pilipino, masyadong dramatic, 'di ba? Baka water cannon na nga, nagdrama na ang ibang Pilipino. Kung ano-ano nang pinagsasabi sa Twitter, sa Facebook, at sa kung anong social media. Sana yung pagiging dramatic nila, no, they will apply that to one if ever China will throw us something. 'Di ba? Baka unang putok nga, totoo, baka isang araw lang putukan, nabaliw na tayo. Putukan nga ang mga rebelde sa bukid. Anong nangyari sa mga ibang Pilipino? Takot, tumakbo, nagtago sa mga kuweba-kuweba. Di ba? How much more kung ang China aatake sa atin? Saan tayo tatago?